among igsuon na ni mga katulog sa kamatayon na umahan niya ng balang puso ni na isa iimo karon pinagi sa imong tabang sa pagbalang puso ni among salig ya kanimo umahan kay hindi na may mo sa mga pagbalang Diyos nga higubag makadumong may karon ng usa ka pulong yung kami mahupayan sabi na sa pamilyang Magdura Diyos nga higubag kalihog kabangi po ang mumulong aron mapisinta niya pag-ayo ng iyang mga pulong para namang tanan ang diri karon Diyos nga higubag ang tanan ang isalig nimo sa pagpalampos o sa mga sityat na nahimo kalihog konsiderahin po ni mga buhat. Among ipagod nimo mong mga pasalamat ay tungga sa ngalan sa Tuhan natin Yesu Kristo. Amen. Karon atong paminawon si Brother Jared alang sa usa ka pakigpuloy. Iyang iskutan una nganong giginahanglan nato ang pagupay iyang mamatyan. Ikaduha, unsay paglaom sa mga patay. Ug ikatulo, unsay atong benepisyo sa pag-anhi dinhi. Palihog, Brother Jared. Usa sa pinagkalisod nga pwedeng matubag sa tao kini mamatyan tao minahal sa kinabuhi. Dili na sayon mga igsoon, mga bisita na mga yan ni karon. Usa sa kaaway ng isutan sa Biblia na daghan kayo ang tao ang nabiktima ani sama sa naitabo sa kong igsoon pamilya na si Brother Pasiano Magdura kapusan sa iyong kinabuhi. Mag-iskot na gamay na igsoon sa bahin sa mga detalye bahin kang Brother Pasiano Magdura. Natawo siya niya itong June 5, 1937. Nag-aabot siya o si Teoso no, ang iyang edad. Taas-taas ko no, hakinarod. Niya naminyo siya niya itong Nobyembre 18, 1985 sa iyong asawa na Sister Digna Madam na Magdura na karon. Niya si Brother Pasiano Magdura, nakabaton po siya o kagang anak. Niya kung bahin po sa iyang spiritual na kahinta, nabautismuhan po siya niya itong Disyembre 28, 1985. So, taas po siya nung nagkalagad ng ikumba. Si Brother Magdura, siya ka may galaon. Niya, ugihan po siya, no? Sa iyang trabaho, paglabot niya sa pamilya. Niya, bisan sa masakito na ni si Brother Pasiano, niya, idara na po. Pero, minumdum ko nga, ugihan di po siya, no? Nanigamot niya po nga mga komento sa tigong. So, muna'y nakita na ito ng mga iyas po ni Brother Pasiano Magdura. Mga lining panahon na, daghan na ito karoon ng nagpamunta, no? Kung siguro, masakitan kay siyempre, normal na masakitan ta. Mamatyan ta o minahalos kinabuhi. Sama sa panahon ni Abraham, karakter sa Biblia niya ito. Sa diyan namatyan sa siyang asawa, grabe ang pagpagutan at paghina. Sumala sa Genesis, Kapitulo 23, versikulo 2. So, normal lang mga magpagutan na karoon. Ganit yung si Lazaro, na ay karakter sa Biblia. Sa diyan siya namatay, ang iyang sukod kayo may higala. Na mao si Ginoong Hesus, grabe yun ang iyang kaluoy. Kung sumala sa Biblia, grabe ang pag-ilang po ni Jesus tungkol sa pagkamatay sa inigala na si Lazaro. Pero gawas ni Jesus kung sa iyang kaluoy kang Lazaro, si Jehova mismo
nakita gid niya ang kahimtang sa tao karon nga lisod gyud no kung mamatyan mo ginahan. Mo nga si Jehova gusto niya nga upayon ta ning lisod kay makahimtang karon. Mamatyan ta ang ginahan. Sumala sa Salmo Kapitulo 147:3. Ulit sa inyong mga Biblia. Pwede mo makashare sa inyong kapad. Salmo 147:3. Kung sa ihimo ni Jehova sa iyahang mga alagad sa diyan namatyan, minahal sa iyang buhi. Inilingon, iayon niya ang mga dugmog kasing-kasing. Gipupusan niya ang ilang mga samad. Siyempre, kung mamatyan ang minahal, sama nasamdan ta sa kasing-kasing. Siyempre, naginanglan na siya o pagupay, bugos, aron maulian. Mga ang Biblia, naghatag na to o nindot kayong paglaom, ilabi na sa namatay na to, na minahal sa kinabuhi. Ang Biblia, maoy, naghatag na to paglaom, nga doon na ay paglaom ng napatay. Si Jehova, kung natong balikan ang iyahang nindot kayong mga hiyas, na siya pamulang upat kang mga hiyas, inikaalam, justisya, bugma o kahong. Kung tungod din mong mga hiyas, muna nagpalihok ni Jehova nga hupayon bita sa lisod kay kahimtang sama sa nasalatian na ito karon. Katayuan ba ni Jehova nga tao mamatay? Katayuan ba ni Jehova nga tao mamatyan? Dili. Kay sumala sa Biblia, kung natong balikan ang atong unang ginikanan si Adan, kung sa may gihimo ni Adan, di ba tinuyo siya nga misubak ni Jehova, kung resulta, pagkadilihing ito, may resulta sa lao, kamatayon. Mga diligid katuyuan ni Jehova ang tao, mamatay. Pero sa Romas 5:12, tungod sa gihimo ni Adan, kung siya resulta, Romas 5:12, balik sa mga Biblia. Una na nangingon, samang ng sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo. So, muna si Adan, unang ginikanan. Kung kamatayon, pinaagi sa sala. Yung kamatayon, may kailap sa tanang tao, tungod kay silang tanan, nakasalakan. Kita po, dili po ta mga hingpit na. Kita po, makasala. Mga napanunod na to ang kamatayon, ikan sa tungunang binikanan. Pero bisan pa niya napanunod na to ang kahimtang na mamatay ka. Pero na ipaglaong na dinatag sa Diyos na to, na sigurado nga matuman yun ni. Kung sa manin, Pinadaya Kapitulo 21, versikulo 4. Pinadaya 21:4 nangingon, ug iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala na niya pagbangutan, pagtiyabaw o kasakit. Ang unang mga butang nanagin na. So kini nga paglaom sa maabot nga ang kamatayon wadto na ni Jehova. Wa nay tao nga muhila tungod sa pagkawala sila minahal sa kinabuhi. Di ba nindot kayo na nga paglaom nga sigurado patuman, nga hapit na natong sinagyan. Kung sa may kahimtang Diyos sa patay, sa may kahimtang sa patay mga isuong, mga bisita ng mundi. Natong susigon ng ingon sa Biblia, sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4, kung sa'y kahimtang sa mga patay. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4, nangingon, tanawa ang tanang kalag atua. Ang kalag sa mahan ako ay man ang kalag sa anak. Ang kalag na makasala, mamatay. So klaro nga sa Biblia, kita may kalag. O sumala sa Biblia, ang kalag na makasala, mamatay. Kung sa may kahimtang Diyos sa patay. Sa Ecclesiastes 9, versikulo 5, kini nagingon. Ecclesiastes 9:5 nagingon, kaya mga buhi na sayon nga sila mamatay. Apan ang mga patay, walay na ibaluan nga bisan unsa o wala na sila yanti. Kaya ang tanan nila mandumanan, nakalimtan na.
So klaro na ang patay wala may gyud siya na paluan. So munay ingon sa Biblia. Gani ang Biblia nagpakita nga ang milyon nga namatay siguro naglanatag mga membros pamilya, mga parinting nga namatay. Pero sumala sa Biblia, pwede sila na makita na ito pag-usab. Mabuhi sila pag-usab. Dili sama sa ginamuna sa uban nga mubalik aron mahadlok ang uban, no? Dili, no? Yan ang yung mabuhi siya sa pag-usab, sama na ito karon. Makita na ito sila pag-usab. Kung na posible lang tungod sa gihimo ni Jesus, kaya paghatag sa iyang kinabuhi, yung halad-lukat, alam sa tanang tao. So na posible ito, nga ang tao, pwede na itong makita pag-usab. Kung sa may garantiya na nga, makatuog yung taba nga, tinuod yun ang pagkabanaw. Naik-pray pa mga isuon. Sa unang Korinto 15:22, kung sa may diskutan din nga, pamatuod nga, makagarantiya yung taba nga, tinuod yun ang pagkabanaw. Pinanagingon? Sa unang Korinto 15:22-23 nagingon, kaingon nga diha ang ngadan ang tanan ng mamatay. Sa ingon sa diha sa Kristo ang tanan pagabuhihon. Manang matag-usaban hawon diha sa iyang kaugalingong turno. Ang Kristo ang unang bunga, pagkahuman katong mga iya sa Kristo panahon sa iyang presensya. So naagin no, klaro ang ebidensya nga garantiya tungod sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag og kinabuhi. Unay nakahatag na to o paglaom nining maunindot kayo saan ni Jehovah. Kunya itulo ni Jehovah nga muhimuan ng pagkabanhaw, wala din ang iyang hari ng itulo. Mao si Ginoong Hesus. Sumala sa Juan 5:28-29, sa ipakita din kung sa ibuon ni Hesus. Juan 5:28-29, nagingon, ayaw kahibulong nini. Ito na kurat no. Kaya maabot ang panahon ng tanang anaas na duman ng mga luganan makalumog sa iyang tingog o mga banhaw. Katong nagbuhat o maayo, mabanhaw ngadto sa kinabuhi ug katong nagbuhat og dautan pag-augma. Klaro nga moabot yun ang panahon nga namatay na itong minahal, buhion sila ni Jesus. Yan duha ka klase mga igsoon ang pagkabanhaw no mga higala. Dunay mabanhaw sumala sa Pinadayag 21:24, kining paglaom dito sa langit. Kini mga dinihugang nga Kristohanon banhawon ngadto sa langit. Usa may lang papel dito mga igsoon. Anong banhawon man sila? Sumala dinhi sa Pinadayag 21:26, no? Pinadayag 26 na ningon, malipayon og balaan si bisan kinsa nga dunay bahin sa unang pagkabanhaw. Walay otoridad kanila ang ikaduhang kamatayon.